Simula umaga, maglaksasaliw at himig tugtog at musika. Mga kwentong buhay ng ikay ma-inspira. 102.3 Spirit FM na ang iyong kasama. Di ka nga nag-iisa, nandito na kaniyang programa. Kalimutan ng problema, itiwala sa Ama. Napulutang mga aral, naging tong karanasan ng tao. Subaybayan ito with Mr. DJ Agustino. Simula ng alas sa isang alas 8. Karnet-dala-dala-dala sa'yo. Mga kwento na mga aral, naging tong karanasan ng tao. Subaybayan ito with Mr. DJ Agustino. It's a beautiful sunset here at 102.3 Spirit FM, the best. Yes, well, this is DJ Agustino on Sunset Jam. Grabe! It is the second week of my returning back to this program, Sunset Jam, only here on Spirit FM. And syempre, kailangan natin bigyan din ng malaking pasasalamat ang ating station manager and the CEO of DCGN, of course, si Father Padex, na talagang best in support sa atin. And for me, of course. And syempre sa ating technical ngayon na medyo natataranta na si Jun. Dahil sa bagong setup ng ating programa ng Sunset Jam. Okay? Pero yun nga, I mean, yung pressure ni John, yan ang nagpapalakas ng kanyang ano mo yun? Ang kanyang tawag dito, mas na-challenge siya at mas na-excite siguro ito si John pag napapressure. Tama ba, John? Oh, yes. So, kaya shoutout sa ating mga nagtatrabaho ngayong gabi. At alam mo yun, full dedication sa kanilang work. Kung ano man yung field ng work nyo, it could be dito sa palengke, ng mga nakikinig sa atin, sa store, sa mga tindahan, sa kung saan man na nakikinig ngayong gabi na kailangan ng pampagana or something to think about sa buhay-buhay natin. Okay, so mga ka-best friend, it is around 14 or 15 minutes after 7. Kaya nga, na-late tayo ng konti dahil inayos natin yung setup ng ating ng ating social media para maging mas exciting ang ating programa ngayon. At syempre, shoutout din sa mga nakikinig or nanonood sa atin live sa Facebook. At yun, may narinig kayong batang nagsasalita si Daddy daw. Pagpasensya nyo kung maririnig yung boses ng aking baby. Na 3 years old na si Samuyani. Shoutout sa mga nakakilala kay Samuyani. Shoutout! Say hi, baby Samuyani. And yun nga po. Ngayon, with our... Ay, gusto talaga magpakita. Sige na po. Para sa mga gusto makita si si baby girl. Say hi, baby. Okay, commercial break lang si Samuyani. Pero sabi ko nga kanina, kailangan nating isama sa trabaho pag wala na talagang choice kung kanino pwedeng iwan ng baby. Pero it is my joy and my may happiness na sabihin natin kahit makulit ang ating baby, still andyan pa rin sila para magsuporta sa atin. Kahit hindi pa masyado dito, di ba? Yun, hinahawak niya ang ating tawag nito, mixer dito. Chillax lang po muna, baby. Masyadong hyper to. Alam mo yung mga ka-best friend nung bata pa ako? Parang ako to. Itong batang to dahil masyadong hyper din ako nung bata pa ako. Kaya ako yung hyper ko nung bata pa ako, nag-reflect ito sa ating mga anak. Naniniwala ba kayo na kung ano yung personality mo, isa sa magiging anak mo ay katulad sa'yo? Kaya nga, mas close ito sa akin dahil yun nga, nakikita ko yung sarili ko. Yung pasaway ko, yung tawag nito, pagiging hyper ko. Pati itong microphone, binababa niya. Lahat ng mga pwede niyang hawakan, na-curious siya, yun. Eto. Ano sinasabi mo po? Say hi po, hi sa camera. Yes! Okay po. Okay na. Yes po. Makikinig ka po kay Papa. Best in support kay Papa. Yes? Okay. Sige po. So, yan po mga ka-best friend. With our topic this evening, we will discuss about New Year's resolution. Lalo na sa mga grabe ang pagplano o maraming New Year's resolution na sinulat or anong pagbabago sa buhay nila in this year 2025. Yan po ang pag-uusapan natin mga ka-best friend. And aside from that,
una muna natin pag-uusapan is bakit hindi ring effective ang New Year's resolution? Ano ba yung mga rason bakit kahit anong every year tayo nag-New Year's resolution pero parang walang nangyayari ho? Hindi naman na natutupad yung mga New Year's resolution natin. Pag-usapan natin yan, okay? And aside from that, we will give you also things to consider para maging effective ang ating New Year's resolution. Okay? And ano ba yung mga New Year's resolution? No? Tanungin ko kayo mga ka-best friend. Ano ba yung New Year's resolution nyo na sa tingin nyo matagal nyo nang pinagplanuhan or matagal nyo nang or almost every year yun ang New Year's resolution nyo? Ang common na naririnig ko, ngayong taon, bagong taon, magpapapayat ako. Alam mo yun, yung every Christmas, guilty tayong lahat dahil ang sarap kumain. Maraming parties, maraming pagkain, labaw-labaw yung inumin, and so on and so forth. Tapos biglang pag New Year's resolution, nare-remind kayo na, kailangan ko pong magplano para sa susunod na kabanata ng aking buhay. Okay? Ibig sabihin, ang New Year's resolution for the next year ay talaga kailangan kong bigyan ng pansin. Okay. Pero, every year na lang yun na lang sinasabi nyo. Itaas ang kamay ng mga guilty dyan. Napaulit-ulit na lang yung New Year's resolution pero hindi naman natutupad. Okay? So, yan ang kailangan natin pag-usapan. Bakit hindi effective or hindi nasusunod yung New Year's resolution natin? Okay? So, mga ka-best friend, let's start with, of course, unahan muna natin. Bakit hindi effective? Dahil dito. Sige, go on. Makikita natin, it is because of unrealistic goals. Okay. Ano ba yung mga goals natin for the following year or for our New Year's resolution na hindi talaga realistic? For example, ang weight mo ngayon is 50 kilograms or sabihin natin 100 kilograms. Tapos yung goal mo ay maging 50 kilograms ka na. Kalahati ng weight mo ang goal mo. O, di ba? Imagine that. Ibig sabihin, gusto mong bumawas yung timbang mo na biglaan lang? Request. Anong request mo? Oh, yan po ang New Year's resolution mo. Oho. Okay. Yes po. Paglaki mo, malalaman mo kung ano yung New Year's resolution mo pagdating ng panahon. Tapos ngayon, yan po. Okay, makinig mo na kay Papa po, ha? Yes po? Yes? Okay, yes po. And yung unrealistic plan natin or yung goal na unrealistic, yun yung sobra naman nating binigyan diin na goal na hindi man na natin pag-isipan ano yung proseso. Paano ba? I mean, kaya ba? Yun ang malaking tanong doon. Kaya ba? Okay? Siyempre, yung mga goals natin na kailangan natin pag-isipan, magsimula muna tayo dun sa achievable goals. For example, sa health, sa natin, sa physical aspect na kailangan natin pagbigyan ng pansin. Yes po. Oh, sige po, dyan lang muna. Okay. Diba? Ang hirap ang pag umiiyak na yung anak nyo. Pero sige lang, patuloy lang tayo because of course, children or ang mga anak natin ay blessing sa buhay natin. And gusto ko lang dagdag. Alam mo yung mga best friend, ang mga babies natin, yung kakulitan nila, actually, they are not there for us para magpasaway lang sa buhay natin. Kundi, ikon natin, yan ang magpapalakas sa atin, lalabas ang tunay nating pagkatao. Kung madali tayo mag-trigger sa anak natin, ayun yun, may concern tayo dyan. Pero kung yung anak nyo ay kahit anong kapasawayan, whatsoever, but still you are looking on the brighter side, ibig sabihin you're also seeing yourself as a matured one and also as a person with resolved issues. Di ba? Biglang na tumabingi ang ating usapan. Pero balik tayo dito sa unrealistic goals. Ibig na sabihin, kailangan natin na ang goals natin ay achievable. For example, sample lang to yung goal mo for this year 2025 is kung gusto mo pumayat, dapat may specific ka. Sabihin natin 5 kilos. Di ba? Yung 5 kilos na yun within a year of 2025, achievable yun. Okay? Pero may mas magandang goal, magandang pag-usapan na sa tingin ko, achievable at the same time, mas magandang goal. What is that?
Sabi natin, yung New Year's resolution for 2025 ay you want to be healthy or to eat more healthy foods. O, di ba? Yan pa lang, dyan pa lang sa pag-declare natin na resolution, ay talagang pwedeng mangyari yan. Okay, ang concern lang natin is ano yung mga pagkain na healthy para masabi natin that you can be healthy for the year 2025. Okay, yan na kailangan nyo listahan. Okay, research and give yourself a good time and focus kung ano yung mga achievable goals na kaya natin. Oo, kaya nating tuparin or kaya nating gawin. Okay, next na reason bakit hindi na nasolve ang ating New Year's resolution dahil kulang tayo ng motivation at commitment. Ay nako, alam mo yung sinabi ng mga ngingas kugun, sa una lang magaling pero habang tumatagal o makalipas ang isang buwan or ilang buwan, wala na. Dissolved na yung plano natin na or yung New Year's resolution natin na hindi natin magawa. Okay? And ano ba yung mga factors na bakit nawawala yung motivation natin and commitment? Of course, number one, pag sinabing commitment is no excuses policy. Okay? Kahit anong mangyari, ano pa yung mga concerns, ano pa yung mangyari, is kailangan natin mag-commit. Gawin natin siya. Okay? And motivation, okay, tandaan nyo po mga kabestmed that motivation is only just a feeling, pero over your motivation is your commitment. Ibig sabihin mo, mas malakas pa rin dapat yung commitment nyo kaysa motivation. Sample, pagkagising nyo sa umaga o sino ba yung pagkagising energetic na agad o magja-jogging na agad ako. Wala namang ganun, di ba? I mean, pagkagising mo, syempre, sobrang baba pa ng energy mo, okay? At sobrang pang, alam mo yun, mas comfortable at mas masarap ang matulog pagkagising mo or gumising ng madaling araw ay sobrang nakakatamad. Okay? Unmotivating ang gumising ng umaga. But as part of your goal or your New Year's resolution na kailangan gumising ng umaga, diyan yan papasok yung commitment nyo. Okay? So, ibig sabihin, kahit tinatamad ka, okay, example lang pupunta ka ng gym. Gusto mo mag-gym ang goal mo or pumayat at yung tools mo para pumayat ay pumunta ng gym. Pinaka natin doon is yung motivation natin na hindi tayo ginaganahan para pumunta ng gym or mag-workout. Wala mo lang, kailangan mo lang i-achieve. Ay, itong realistic goal is pumunta lang muna sa gym. Okay? Pagpunta mo ng gym, medyo syempre tinatamad ka pa rin. Pero may nakikita ka, sample lang, kung lalaki ka at medyo ang motivation mo ay pag may chick sa gym, kaganahan ka na. O, di ba? At least, you're committed pumunta doon. Tapos, somehow, some way, meron ka nang nakukuhang motivation para i-achieve mo yung goal mo. Okay? So, isa lang aspect yan. That's physical aspect. Yes po. Opo. And, another motivation, sabihin natin, New Year's resolution for this year na mahirap mag-motivate ay, sabihin natin, maging first honor or maging magaling sa school or sa trabaho. Okay? Yeah. Okay po. Opo, mamaya, magkakanta ka daw po mamaya. Yes po. Okay. And yung motivation natin, ay sorry, mali. Biglang nawala sa ere ang ini. Okay? Ang next natin na okay, wait lang mo. Hanggang may ginagalaw dito. Huwag mo nang gagalawin sa muyan po dahil ko na tayo. Okay? Duro-diretso na natin to. Actually, kanina, yun nga ang isip ko eh. Paano ba na paano mag-focus na grabe ang destruction ng baby. Oh, yeah. Anyway, sige lang. Diretso lang tayo. Okay, lack of motivation and commitment. Ibig lang sabihin, ang punto natin, balikan natin, that commitment is more powerful than the motivation. So don't worry. If you're not motivated, don't worry. Just be committed. Gawin mo lang ang dapat mong gawin para dun sa goal mo and everything will just follow. Okay, next time natin pag-usapan pagdating dun sa lahat ng ang mafe-feel natin ay mamomotivate na rin tayo. Okay, next. The reason is, eto na yun. Isa din sa pinaka medyo guilty din tayo dito kasi pag nagpaplano kasi, ito, the reason why our New Year's resolution is not effective or hindi, parang kung lang, hindi natutupad ng ating New Year's resolution because we fail to plan. Okay? O the failure to plan for setbacks. Ano ba yung mga kailangan natin pag-usapan about sa plano
No, kasi I always believe that 80-20% is very important when it comes to planning. 80% planning, 20% execution. Ibig sabihin, dun sa planning mo, kailangan mong pagpuna ng pansin or kailangan mong bigyan ng diin lahat ng proseso kung paano mo gagawin yung goal mo. From the smallest detail to the biggest part of your goal. Okay? Ang kasabihan na if you fail to plan, if you fail to plan, then you are already planning to fail. Ibig sabihin, kung di ka pala nagplano, wala talagang mangyayari. Walang resolution na mangyayari sa 2025 mo. Kaya kailangan na magplanuhan mo lahat. And isa din sa pinaka-importante sa pagplano mo dyan ay ang oras mo. Balik ulit tayo doon. It's all about your commitment. If you are committed to the things, and then you have to follow the plans that you are going to execute for the sake of your goals in the year 2025. Okay, next. Okay, eto pa. Eto, lahat tayo nakuha dito. Eto yung mindset na sobra nating kailangan pag-isipan ng mabuti. Okay, the all or nothing mindset. Lahat tayo, palagi tayo na-discourage kapag hindi consistent or hindi natin nagagawa yung goals natin. Like for example, yung pagpapayat. Sample to palagi naging sample natin kasi karamihan ng mga goals natin ay it's all about our physical aspect. Okay? Sabihin natin everyday ang goal natin is pumayat at magja-jogging tayo everyday. At dun sa everyday, sabihin natin 1 week consistently you jog, you walk or nag-workout ka sa gym everyday for a week. Tapos the following week, dahil nagkaroon ng emergency so whatsoever, ang nangyari is nagkuhan na tayo. Na discourage na tayo to go to the next day ng ating goal. Opo. Yes po, katulad nito, yung baby. May distraction at akala natin hindi natin matatapos to na pag-uusapan. Opo. Yes, opo. And dahil doon, we can easily be distracted at we are discouraged about the situation. But the truth is, kailangan lang natin na hindi dapat all or nothing. Ibig sabihin, it is an everyday struggle and everyday decision sa buhay natin para ma-achieve natin yung goal natin. Okay? Okay, so ibig sabihin po, wag nating isipin na kapag hindi tayo naging consistent or hindi natin nag-fail tayo isang araw or hindi natin nagawa ng isang araw or paputol-putol at sabihin natin parang wala na or sabihin natin failure ka na dahil hindi mo nagawa araw-araw, yan ang natin. Yan ang magiging struggle natin para ma-commit natin ang goal sa buhay. Okay? Next reason is the lack of support. Okay? Dito, sobra tayong inisip natin na ang suporta lang na makukuha natin sa friends natin. For example, nakipagbarkada tayo sa gym instructor. O di supportive na yung gym instructor natin sa ating gagawin dahil gusto natin magpapayat. Okay? Hindi lang po hindi lang dito sa support system ng tao. It is also about the support about the things like sabihin natin na sa friends natin, sa family natin. Yan ang support na sobrang nakaka-apekto sa atin. Kapag kulang yung support natin from our family, from our friends, mahirap talaga. Mahirap ma-achieve natin yung goals, yung New Year's resolution natin kapag walang suporta. Pero alam nyo ba mga ka-best friend, pinakamahirap na suporta, alam mo nyo? Ang pinakamahirap ay ang sariling suporta. Ang support natin sa sarili natin. Okay? Ibig sabihin, kung wala kang commitment, wala kang plano, at wala kang goals or motivation or tamang mindset, ibig sabihin wala ka ding suporta sa sarili mo. Okay? So, sobrang importante that you have to ask for support. At mamaya, pag-uusapan natin kung ano yung mga suporta na kailangan natin with our New Year's resolution. Okay? So, yan, nabigay natin yung 5 reasons why our New Year's resolution is not effective. So, kung ano yung mga problema natin,
i-check lang natin. Ano yun? Mga unrealistic goals, lack of motivation. Kung ano yan yan ang mga kailangan natin watch out para masabi natin that we are going to have an effective New Year's resolution for 2025. And here are another 5 lists of how to be an effective or how to do an effective New Year's resolution for this year 2025. Okay, number 1. Eto na po ang kailangan nating pinakauna at pinakamalaking gagawin natin is the reason or to answer the why. Okay? Bakit ba natin resolution or bakit ba tayo gumagawa ng New Year's resolution? Bakit? Alam mo kasi, kung gusto mo lang gawin ang isang bagay as your New Year's resolution pero wala kang rason bakit mo ginagawa yan, para kang nag-order ng pagkain sa Jollibee or sa restaurant na wala ka pang bayad. Gusto mo lang kumain, mag-order sa restaurant ng pagkain pero wala kang pang bayad. So, ibig sabihin, yung why mo, kailangan mong sagutin na pinaka-ilalim at pinakamalalim na rason bakit mo gustong gawin ang isang bagay. That why is, sabihin natin, every time na gagawin mo isang bagay, mariremind ka bakit mo ginagawa siya. Okay? One of the reasons, isa sa sample na pwede kong ibigay sa inyo is, ang pagiging healthy for the year 2025 is hindi lang magsasabi na ay magiging healthy ako ngayong year 2025. Tanungin mo bakit? Anong rason bakit gusto mo maging healthy? Isang reason, sample reason for that is I want to be healthy for the year 2025 because I want my family, I want to take care of my family as the healthiest father or mother para sa kanila. Okay? So ibig sabihin, dyan yung sa why na yan, sobrang lalim na yan. Okay? Hindi lang yun rason para sa sarili mo, kundi rason para sa pamilya mo, sa anak mo, kung sino pa. Okay? So, ibig sabihin, yung whys mo, makapangyarihan yan. Okay? You want another sample for the whys. For the year, sample natin, for the 2025 New Year's resolution natin is, gusto ko maging kind o maging mabait. Okay? Ang tanong, bakit kailangan mo maging mabait? Okay? Bakit kailangan mo maging generous? Bakit kailangan mo maging mabuting tao? Okay? Kung sasabihin mo lang na, gusto ko mabait dahil palaging nangunguna or palaging nabibigyan ng masarap na opportunity ang isang mabait, ibig lang sabihin is medyo mababaw yung rason. Ibig sabihin, dun sa reason mo, kapag hindi ka na nabigyan ng good opportunity, edi wala nang rason para gawin mo yung maging mabuting tao. Okay? So ano pong mas malalim na rason bakit kailangan mo maging mabait, maging kind? And dyan yan papasok dun sa pinaka pagkatao mo. Ano yung reason mo? Is it out of pain kaya gusto mo maging mabait because dahil pag pasaway ka, sabihin natin nung bata ka pa, pag pasaway ka ay hindi ka mamahalin ng magulang mo, that's the pain point reason. Pain point reason. Ibig sabihin, galing yung motivation mo, ang rason mo, sa hugot ng inyong sakit na naramdaman mo, sa trauma na pinagdaanan mo. Pero, pinaka-the best na why is, ano yung positive reason? Para saan ka? May kasabihan dito, paborito kong commercial ng Nescafe is, para kanino ka bumabangon. Okay? Yung why na yun ang pinaka-the best. Yung para kanino ka bumabangon, that's the best, the biggest why that you should fill in the blank before you give your New Year's resolution. Okay? So that's number 1, the why. Okay? Maraming rason. Whatever the reasons that you are going to give, yan ang panghugutan mo. Kasi every time na magkaroon ka ng discouragement, marami kang mga setbacks or mga struggles na daanan dun sa goal mo, babalikan mo pa rin yun. Yun ang magpapalakas ng loob mo para i-pursue mo ang inyong goal. Next. Dito tayo
nagkakalito-lito sa buhay natin pagdating sa pagbabago sa buhay. Okay? Begin with small and build gradually. Meron tayong mga New Year's resolution na sa una pa lang bonggang-bongga na. Okay? Ibig sabihin, for example lang, kasi dito sa pag-workout, yung pagbabago na gusto natin, dapat we start from small. Sabihin natin muna, 5 pounds muna o 5 kilograms na with weight natin. Pero yung isip natin is, kuha na agad. 25 kilos na. Pump agad ng 25 kilos na weights. Tapos, ang nangyayari nun, dahil sobrang natin pinush natin dun sa pinaka mas arangkada na, ang nangyayari niyan, nadi-discourage tayo. Okay? Maraming discouragement nangyayari kapag inuna natin na masyadong bonggang-bongga. Okay? Another sample, pag nag-walking tayo, gusto natin maging magkaroon tayo ng healthy lifestyle pag walking or jogging. I-start mo muna. Sabihin natin muna sa first day mo, ang pinaka-importante, you walk na hindi ka mahihirapan. Muna, is small. Sabihin natin 1 kilometer muna. Okay? Pag naglakad ka ng 1 kilometer the following day, sabihin mo na kaya mo na yung 2 kilometers and then go. Ibig sabihin, sa una mo na, begin with small, sa maliit mo na, ibig sabihin, you're conditioning yourself na mag-move forward pero hindi mo binibigla. Kaya nga, ang attitude or virtue na makuha natin for starting small is patience. Okay? If you have the attitude of patience, ang nangyayari niyan is move forward tayo dun sa bagay na tamang pacing lang. Hindi yung biglaan na pag binigla na natin, dun yun, babalik tayo sa mindset na all or nothing. Okay? Madi-discourage na agad tayo dahil sa sa malaking failure or the discouragement na nangyari sa atin. Okay? And of course, when you're building gradually, you are appreciating the small wins na nangyayari sa buhay mo. Okay? So, importante na dapat sa pace mo, you trust and you are patient with the process. And next natin, talking about the process, ito yung focus natin. Focus on the process, not the outcome. Ano ba yung ibig sabihin na you have to focus sa process? Ibig sabihin mo, ang goal natin, for example, sa physical aspect, gusto mo magkaroon ng abs or muscles, okay? Huwag mo na natin isipin yung muscles or the abs. Ang isipin muna natin is, paano tayo may-enjoy sa pagbuhat ng barbell or magbuhat ng sa gym or paano maging consistent sa pag-appear sa gym or mag-practice. Okay? Lahat ng mga gagawin natin, hindi natin muna isipin or titingnan kung anong out. Oh. Hi. Say hi po ulit. Okay, shout out sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Okay po. Thank you po sa commercial break. Okay, so doon sa proseso na yan, ang kailangan nating i-celebrate is the simple achievements, the small wins na nangyayari towards our goal. Okay po? Towards our goal na makuha natin. Okay. Isa naman. Okay. Meron din akong gustong i-discuss about the focus on the process about ang goal natin is maging mabuting magulang. Okay? For example, kay Samuyani, makulit na bata siya. Ang goal natin, maging mabuting magulang tayo. Okay? Pero sa kukulitan niya, minsan, mapapaisip tayo, ginagawa ba natin ang tama para sa anak natin? Oh, parang background, di ba? Ang pinaka-importante, it's not the result na pagiging mabuting magulang is maging mabuting bata siya, di ba? Okay, maging masunuring bata. Yun ang sa tingin natin na maging goal, na maging masunurin siya at maging magalang, mabuti, and so on and so forth na result. Kung ang focus natin ay result lang, ang mangyayari niyan, magiging frustrated tayo palagi. Frustrated dahil sa proseso ng bata, hindi pa niyan basta-basta maintindihan ang pagiging mabuti. Sabi nga ng aking mentor na about sa psychology, child psychology, that ang default ng bata ay maging masaya. At wala siyang concept ng tama at mali. Ang alam lang niya ay maging masaya. So katulad ng nangyari ngayon, yung kanyang pangungulit ngayon, para sa kanya, masaya lang siya.
hindi man siya nag-iisip na makakadistorbo. Pero dahil nakikita niya na may microphone na kaya inspired siya. Inspired siya para kumanta, magsalita sa microphone. And sa kanya, yun ang masaya. Uh-huh. Okay, so mamaya po, bibigyan kita ng chance para kumanta, ha? Apo, yes po, baby? Yes, so kahit hindi mo maintindihan, pero nag-enjoy siya sa ginagawa niya para agawin ng microphone at magsalita. Okay po? Yes. Okay. So, makakanta ka mamaya ang apat, sir. Yes? Yes po, makakanta ka mamaya? Yes po? Okay. Okay, sige. Pagkatapos na ito ang pag-uusapan natin, ibibigyan natin ng commercial break ang ating baby. Okay? Okay. Ups. Okay, huwag mo na pang gagalawin ito microphone para kuha na tayo. Okay? Okay. Okay, sa Muyani, eto na. Okay? Commercial break muna tayo mga ka-best friend dahil yung baby ko ay sobrang excited para kumanta. Eto na. Here's the song from, of course, Rose and Bruno Mars, Apatsil. Here we go. For real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Watch you. Meet me at the It's whatever you like. Turn this up until into a club. I'm talking drink, beer, smoke, free, party all night. Yay! Clap po! Thank you very much for our commercial break. Okay, so mga ka-best friends, yan ang commercial break na. Very proud ang bata. Ang papa, very good po. Sige po, doon ka muna po sa Mayani. Thank you very much for your commercial break. O na apat sa mga ka-best friend, grabe. Ganun talaga ang kanyang ang passion sa music at sa pagkakanta. Ay, grabe. Unexpected to mga ka-best friend. Hindi ko lubos maisip or ma-imagine na yung anak ko ay magkakaroon ng commercial break dito. Yung kanta, but all I can say is syempre sa mga nakikinig sa atin, I'm just candid with what happened now. Sabi ko nga, when I started this program, I just prayed that
all I can ask from God is to give the blessing and to be the blessing for everyone. And part of it, malay mo, itong pagkanta ng baby ko will also give you an inspiration that kahit anong distraction sa buhay natin, distraction ng mga anak natin sa atin, okay? Disturbo tayo sa trabaho whatsoever. Still, if our mindset is they are the blessing sa buhay natin, I do believe that miracle will happen. Okay? Para sa akin, hindi siya distraction, kundi support siya sa akin kahit ganyan ang ginagawa niya dito sa loob ng studio, kahit anong hinahawakan niya, ginagalaw. But still, yan, ako pa rin ako. Happy ako and blessed to have my daughter on my side. Okay? Balik tayo sa goal. Okay, June. Consuelo de Amor, ha? Next natin. So, kanina we were discussed about the focus on the process, not the outcome. Ngayon naman, okay? In order for it to be effective, it is about track your progress and reflect regularly. Okay? Ibig sabihin po mga ka-best friend, in this aspect sa buhay natin, yung progression ang kailangan natin ikwan, no? Kailangan natin bigyan ng pansin. Hindi yung gusto na natin, yung goal natin na mangyari agad-agad. Kundi kung ano yung mga nangyari, yung progression, yung pinagdadaanan mo, yung proseso para maabot mo yung goal mo, yun ang kailangan natin bigyan ng atensyon at kailangan natin i-celebrate the small wins nangyayari para maabot natin yung goal natin. Okay? And the reflection is... Mama! Okay? Si Mama! Oh, na-miss mo na si Mama po. Opo, mamaya after po nito, pa natin si Mama. Okay? Thank you po. And dun sa reflection about our reflection with our progress, kailangan din natin maging kind sa sarili natin. Kasi for sure, ang proseso natin para makuha natin ng goal, palagi niyang may setbacks. Merong mangyayari dyan. Okay? It could be may bulilyaso, merong emergencies, merong pangyayari sa buhay mo na hindi mo maiwasan, na hindi na madidisturbo or madidistract ka. Maraming pwedeng mangyari along the way. And most especially, yung mga hadlang na yan ay personal lang natin na hadlangan yan. Hindi yan hadlang whatsoever. Sabihin natin, yung natin, ang gagawin natin is everyday tayo mag-gym. Tapos biglang, nagyaya si friend. Okay? Or, merong kainan or celebration na kailangan natin attendan. Okay? And meron naman tayong chance para piliin yung tama or yung para sa goal natin. But still, dahil, yun nga, medyo nahinaan tayo ng loob, kaya nagkaroon tayo ng setbacks. Okay? Or nagpanghinaan tayo. Or hindi natin magawa yung goals natin. Kailangan dito po yung natin. Yung forgiveness for our own. Okay? Yung panghinaan natin. Kailangan natin patawarin. Let's be kind with ourselves. Kasi dahil nga dun sa all or nothing mindset, kaya nahihirapan tayo bumalik sa track natin. Bumalik dun sa progression or sa proseso ng ating goals. Kailangan natin patawarin ang sarili natin at bigyan ng karampatang tapik sa likod na okay lang yan. Okay, nagkamali tayo ng isang araw o isang gabi or hindi natin nagawa yung goals, okay lang yan. Okay? Kasi every day, it's always about a chance for us to reach our goal. Okay? Importante na kailangan nating matanggap na magkakamali tayo. And it's okay to commit mistakes. It's okay na discourage tayo. It's okay. Okay lang yan. At kapag naging okay na, natapik natin ang sarili natin, balik na tayo dun sa goal natin. Ang pinaka-importante mga best friend, it's not na panghinaan ka or yung mga failures, na akala mo failure. Pero sa totoo, the progression will never be a progress kung hindi tayo nagkaroon ng mistakes or may mga setbacks tayo. Importante is bumalik ulit tayo dun sa goal natin. Okay? Dun sa proseso para maabot natin yung goals natin. Okay? And another thing that we should do to have an effective New Year's resolution ay seek support. Okay? Actually, yung goals natin, hindi lang yan tayo lang. Hindi lang yan sa atin. Okay?
Ibig sabihin po, yung suporta na kailangan natin from our family, from our friends, from the person, kahit stranger yan, pero sa tingin mo ay makakatulong sa'yo para maabot mo yung goals mo, they are part of it. No man is an island. Ibig sabihin, lahat ng mga goals na aabutin natin, may malaking porsyento. Of course, personal, tayo yun. Pero ang other percentage of that achieving the goal is from others. From our family, from our friends. Kaya nga, sobrang importante din that kung anong goal na ikaw na gusto mo, surround yourself with the same frequency, same level of thinking, and the same success na gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay? Kaya nga mayroong kasabihan that you will know yourself if who you are will always be reflected to the people around you. Okay? Kung sino palaging kasama mo, kung sino palaging nag-influence sa'yo, yun ang magdi-define kung sino ka in the future. Or sino ka as a person. Okay? So kung ibig sabihin, okay, talking about the marites and the mga puro kachismisan sa buhay lang ang pinag-uusapan, kung pwedeng bawas-bawasan mo na. Tandaan nyo mga ka-best friend, kung sino yung palaging kausap mo, ay nag-reflect yan kung sino ka. Okay? Ibig sabihin po, kung gusto mo na maging wiser ka, kung gusto mo maging mabuting tao, surround yourself with the good people. Okay? Kung gusto mo maging matalino, okay? Surround yourself with the intelligent people. Alam ko, magkokontra kayo sasabihin na, paano yan? Mga friends ko, mga tambay. I mean, hindi ibig sabihin pag hindi mo sila kasama, hindi na kayo friends. Okay? Ibig na sabihin, pag hindi mo sila kasama, friend mo pa rin sila. But most of the time, you are going to surround yourself to the person that you want to be. Kung sino o anong gusto mo na ikaw, dun ka pumunta. Okay? Another thing gusto ko din i-discuss about kung sino ka, yung support na kailangan. Alam niyo ba mga ka-best friend that pag tumitingin tayo sa social medias, yung mga videos, mga reels, stories and everything, alam niyo ba ng algorithm ay very important. Okay? Ibig sabihin mo, kung anong pinapanood mo, for example, mahilig ka sa mga jokes. Okay? Every time na tumitingin ka, kahit hindi mo fina-follow yung mga jokers na mga influencers, anong nangyayari yan? Ang algorithm, ang palaging i-feed sa'yo, yung category na yon, lahat ng mga jokes yon. Okay? Pero kung gusto mo naman na magbagong buhay, okay? Sabi natin sa physical aspect, gusto mo magbago, pag tinitingnan mo yung mga influence or mga content na pampaganda ng katawan, pampaganda ng mukha, pampaganda, anything na anong interest mo, yun ang palaging i-feed sa'yo. That's the algorithm of social media. So, ibig sabihin, kung ikaw naman ay ang fina-follow mo lahat mga chismis, okay? Ibig sabihin, lahat ibang tao, okay? Lahat ng mga mali sa mga artista or mga kung anong mga nangyayari sa iba't ibang klaseng tao, in short, chismis or mga pangmarites, everyday, pag tumitingin ka sa sa feeds mo, sa news feeds mo, sa reels and everything, yan ang i-feed sa'yo. Tandaan nyo mga ka-best friend, what you feed in your mind will determine the future that you have. Okay? Kaya kailangan maging conscious tayo na kung anong pinapanood natin is yun ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Okay? Maging intentional tayo sa lahat ng pinapanood natin sa social media, sa mga pina-follow natin ng mga influencers, sa mga pinapanood natin na nagbibigay sa atin ng kung ano man ang gusto nating emosyon na maramdaman. Okay? So, kung ang goal mo ngayon ay maging maganda ang katawan mo, then follow the people who used to do some good things about themselves in physical aspect. Okay? Be inspired with the people na yung ang nagpapalakas ng loob sa'yo para maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. It could be financial freedom, it could be success sa trabaho, whatever the goals that we would like to have, not only just in this year, 2025, but for the years to come. Okay? So, to sum up our effective reasons, okay, or effective ways to achieve our goals, yan po yung 5. Okay? The 5 effective ways. Of course, the number 1 is the why. Okay?
Ibig sabihin, palalamin natin ang rason bakit gusto natin yan, na goal na yan. Pangalawa, begin small. Okay? Pakonti-konti lang, slowly but surely. Okay? Habang sa lumalaki na yung ginagawa natin, mas naging malakas na tayo, mas nagagawa na natin yung bagay na magpapasaya sa atin dahil naabot natin ang goals. And third is, ang proseso ang pinaka-importante, hindi yung ano yung outcome or ang gusto natin na mangyayari na. Okay? At ang pang-apat, kailangan nating tutukan ng pansin din kung paano, ano ba yung nangyayari sa atin habang inaabot natin yung goals natin. Kasi you will be surprised that you are changing to the person. Okay? You will be a changed person dahil doon. Okay? And the more you reflect about the changes na nangyayari sa buhay mo, the more then that you will be driving yourself towards that goal. Okay? Magiging confident. Magiging stronger tayo sa ating sarili. Okay? At, syempre, the support that we need, it's not only just the person that we want to be, it is also the things that we are feeding on our minds. That's the support. Okay? So, importante that we are also entertaining positive support, hindi lang yung negative. Okay? The negative support ay sobrang, alam mo yun, makakakuha lang tayo yan. Makakadistorbo lang yan sa ating growth and development sa buhay natin. Okay, so mga ka-best friend, it is, ilang oras na lang? It's 2 minutes before 8 in the evening at yan, natapos na rin, nakasurvive na rin ang aking programa for less than an hour. And sa mga nanonood ngayon sa social media, okay, ito na yung baby ko. Naubos ng kanyang energy sa ginagawa niya at sa pagkanta niya. So, yan. Kawawa man si baby. Pero, yan. Sa Muyani, if you will watch this when you grow up, I would like you to tell that I'm, as your father, I'm very proud of what you do. Okay? Your energy is very outshining. Okay? Sabihin man ng iba na sobrang kulit mo, pero for me, you are just you. Okay? Ikaw yan at I will be your number one supporter for what you'll do. Malay mo, mga best friend, in this very recorded program ko sa radyo, eto, babalikan nyo to pag itong batang to maging DJ ng pagdating ng panahon. Or maging host kasi she loves to handle microphone and to be confident facing the people. Okay, so yan po mga ka-best friend. Maraming salamat po sa pakikinig and I hope to see you again and to have you next week sa ating programa. Okay, so Kuya Roden and June, salamat sa support and for accepting the challenge to be part of this program. Okay, with that, I would like to say that be the best version of yourself so that you may attract the best person and the best things in life. Only here on 102.3 Spirit FM, the best. This is DJ Agustino on Sunset Jam, signing off. Today's best music all weekend long. The party station. Spirit FM. Sunset Jam. Sunset Jam. Sunset Jam. Let's start jumping now. Halina't makinig sa usapin simula umaga, maglaksasaliw at himig tugtog at musika, mga kwentong buhay ng ikay ma-inspira. 102.3 Spirit FM na ang iyong kasama. Di ka nga nag-iisa, nandito na kaniyang programa. Kalimutan ng problema, itiwala sa Ama. Napulutang mga aral, naging to karanasan ng tao. Subaybayan ito with Mr. DJ Agustino. Simula ng alas 6 hanggang alas 8. Karna't dire-diretsun sa'yo, mga kwento na napulutang mga aral, naging to karanasan ng tao. Subaybayan